Long weekend is waving, kaya naman dagsana sa iba't ibang terminal ang mga kapuso nating magbabakasyon o uuwi ng probinsya. Mula po sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Vicky, sa mga oras na ito ay maluwag pa naman yung lagay dito sa may PITX. Pero ngayong gabi ay naasahan ng pamunuan ng PITX na dadagsa yung mga pasahero ngayong gabi dito para sumakay sa mga bus patungo sa kanilang mga probinsya. Nitong Lunes pa lang ramdam na ng pamunuan ng PITX ang unti-unting pagdami ng mga pasaherong gustong samantalahin ang paparating na long holiday weekend para makauwi sa kanilang mga probinsya. May mga maaga na raw nag-leave sa trabaho para makabiyahe. Marami na po siguro nag-leave, no, dahil ang projected nila supposedly Wednesday yung start ng holidays, no. But at the same time nag-range na tayo around 150,000 which is above our normal na 130,000. Ang PITX kaya naman daw mag-accommodate ng 200,000 pasahero kada araw. At dahil nito mga nakaraang araw at hanggang kaninang tanghali, hindi pa gaanong matraffic ang palabas ng Metro Manila. Wala silang naranasang delay, kaya mabilis na nakakaalis sa mga pasahero. Hindi naman po tayo congested as of now because fast-moving pa po yung mga buses natin. So meaning wala tayong delayed trips, at the same time, outside the Metro Manila, nakaka-move pa yung mga buses natin to their provinces. Ang pamilyang ito mula pa sa Pampanga, sinamantala ang mahabang bakasyon para dalawin ang kaanak nilang may sakit sa Bicol. Kasi may pasok, kaya sinamantala po namin isama kasi wala naman siyang pasok. Excited naman ang magkakaanak na ito dahil sama-sama rin daw silang makakabiyahe. Alang-alang sa pinaka-apo namin sa tuhod para sa Dibo. Kaya nag-attend po kami sa kasatiya namin na 90 years old. Hello, Tia Novi! Si Paul James nag-leave pa rin sa trabaho kahit 4 na araw na ang kabuuang holiday. Tamang-tama rin daw kasing kabababa lang sa barko ng kanyang pinsan, kaya sabay na silang pauwi sa kanilang probinsya. Masusulit niya? Sakto lang. Kasi kailangan bumalik sa trabaho kasi ang dami nang nakatambak na trabaho. Bagamat unti-unti na ang dagsa ng mga tao, mahigpit pa rin ang ipinatutupad na seguridad bago makapasok sa terminal. Nagdagdag na raw ng biyahe ang PITX para sa inaasahang pagdami ng mga pasahero simula ngayong gabi hanggang bukas. Pero sa ngayon, hindi pa naman daw fully booked ang mga biyahe. Kung kailangan mang maghintay, marami namang restaurant at may libreng wifi sa terminal. Vicky, as of 6 p.m. kanina ay umabot na sa mahigit 145,000 yung mga pasahero dito sa PITX. Nagdagdag naman ng 9 na biyahe sa Batangas at 7 biyahe sa Quezon dahil nga sa inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong gabi. At yan ang latest mula dito sa PITX. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May mga napapansin din ba kayo mga plastic bottle na naglalaman ng asul na tubig sa inyong mga barangay? Alam niyo ba kung para saan to? Yan din ang tanong ng isang residente mula Bulacan. Subukan natin yung hanapan ng paliwanag. Sa tuwing lumalabas daw si Raymond ng kanilang bahay sa Malolos, Bulacan, ito ang lagi niyang nadadaanan. Out of the blue, mga plastic bottle na may lamang kulay asul na tubig. Hindi ko po alam kung sino po yung nagpasimula pero nakita na lang po namin na may mga gumagawang kapitbahay. Parang kwentong nag-spread. Lahat po gumagawa yan. Isa sa mga kapitbahay ni Raymond na gumawa nito, si Aiza. Matagal na po yan sa harap ng bayan 3 buwan. Nagaya ko lang po siya sa amin sa Giginto. Sa Puntina. Para maging blue ang tubig, hinahaluan niya ito ng Aniel Bluing Powder o tina. Lagyan na natin sa harap ng bahay. Pero ang tanong, para saan nga ba ang mga ito? Dati, maraming dumi ng hayop dito kasi maraming nakabawala. Ngayon, naglagay kami niyan. Nakakaano daw sa aso, yung pagdumi, lumalayo sila. Effective naman kaya ang kanilang diskarte? Nung una, epektibo. Nung malaunan, meron pa rin mangilan-ngilan na nadudumi dito. Hindi na katulad noon. May paliwanag nga ba kung bakit tinatakot ang mga aso at pusa sa mga plastic bottle na may lamang asul na tubig? Kuya Kim, ano na? Ang tubig na hinaluan ng anyel ang diskarte ng ating mga kababayan upang bugawin at hindi umihi ang mga aso at pusa sa kanilang mga bakuran. Alam niyo ba na hindi lamang sa Pilipinas ginagawa ang teknik na ito? Napag-alamahan na pati sa India, ganito rin ang kanilang ginagawa.
Habang sa Spain, Argentina, Japan at Mexico, gumagamit naman sila ng tubig lamang na nasa bote. Sa Japan, ang tawag sa boteng ito ay neko yoke na ang ibig sabihin ay scare cats. Isa sa mga teorya, takot daw ang mga aso at pusa na lumapit sa mga ito kapag nare-refract ng liwanag mula sa araw sa plastic bottle. May ilan naman na nagsasabi na hindi raw nagugustuhan ng mga aso ang amoy ng anyel o tina na hinalo sa tubig. Pero ayon sa eksperto, wala pang napapatunayan na yung paglalagay ng tina kulay asul talagang makakapag-deter sa mga galang aso. Maging ang pinagmula ng paniniwalang ito, hindi pa rin daw natutukoy. Patuloy kong gagawin kasi every morning hindi ka na mahirapan na wala. Kinatatakutan man daw nila ang asul na tubig sa mga plastic bottle. Pero alam niyo ba na colorblind pala ang mga aso at pusa? Para makita natin ang full colors, tayo mga tao meron tayong 3 cones sa ating mga mata. Pula, asul at berde. Pero ang mga aso meron lang 2, asul at dilaw. Habang ang pusa naman, asul, dilaw at berde ang nadidetect nila. Dahil hindi sila sensitibo sa red light, nahirapan silang tukuyin ang ibang mga kulay. At dahil isa ang aso sa mga kulay na nakikita nila, ito rin daw ang posibleng rason kung bakit natatakot sila sa mga nilalagay na plastic bottle sa labas. Dahil lumilitaw ang kulay nito sa kanilang paningin. Kanila itong iniiwasan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang alegasyong plagiarize ang iniakda niyang libro. Ito'y matapos ikumpara ng ilang netizen ang isinulat niya sa isa pang libro na inilathala noong 2005. Nakatutok si JP Soriano. Ang librong Isang Kaibigan na inakda ni Vice President Sara Duterte ang naging mitya ng sagutan nila ni Senador Risa Ontiveros sa pagdinig sa Senado sa budget ng Office of the Vice President. Pero ang librong gustong papondohan ng OVP ng 10 milyong piso para maipamahagi sa mga batang estudyante na harap sa panibagong issue. Kumalat kasi sa social media ang alegasyong plagiarized umano ang libro. Ang ilang netizen ikinumpara yan sa librong Owly, Just a Little Blue ng American author na si Andy Runton. Ang librong Owly tungkol sa isang kwago na tumulong sa isang pamilya na mga ibon upang magtayo ng kanilang tahanan at muling tumulong nang magbanta ang isang bagyo. Inilathala ito noong 2005. Ang librong Isang Kaibigan ng Bise tungkol sa isang kwago na nawala ng tahanan at mga kaibigan nang humagupit ang isang bagyo. Isang kaibigang loro naman ang tumulong sa kanyang makumpuni ang kanyang bahay at makabangon sa bagyo. Inilathala naman ito noong 2023. Matapos ikumpara ang dalawang libro, naglabas ng pahayag ang Vice Presidente at tinawag na paninirang puri ang alegasyon ng plagiarism. Anya, hindi kailangang mangopya dahil napakadali raw sumulat ng maikling kwento batay sa sariling karanasan. Hinikayat pa ng bise ang publiko na abangan ang susunod niyang isusulat na libro na tungkol naman daw sa pagtataksil ng isang kaibigan. Sinamahan pa ni Duterte ang kanyang post ng ilang hashtag kabilang ang dapat magtrabaho, hindi namumulitika. Ayon naman sa spokesperson ng Office of the Vice President na si Attorney Michael Poa, copyrighted ang libro ng bise at nakaregister ito mula pa noong December 2023. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Tila suportado ng mga kuha ng CCTV kay Sandro Mulak noong araw ng umunoy pang-aabuso ang lumabas sa behavioral analysis ng NBI na dumaan siya sa tinatawag na traumatic event. Ang ilan sa mga video na inilabas ng NBI tunghayan sa pagtutok ni Oscar Oida. Sa mga kuha ng CCTV noong July 21, 2024, makikitang 4:39 ng madaling araw, lumabas ng kanyang kwarto si Sandro Mulak. Hanggang sa makatawid sa katabing hotel. Maya-maya pa, nag-elevator siya paakyat ng 7th floor hanggang makarating sa kwarto kung nasaan sina Richard Cruz at Jojo Nones bandang 4:48 ng madaling araw.
Bandang 5:24 ng umaga, makikita ang isang room attendant na naghahatid ng inumin sa naturang kwarto. 6:46 ng umaga naman, makikitang lalabas ng kwarto si Sandro. Lilisanin ng nasabing hotel hanggang sa makabalik sa kanyang hotel 6:53 ng umaga. Sa lobby ng kanyang hotel, ayon sa NBI, mapapansin na umano ang pagbabago sa kilos ni Sandro. Papunta siya doon sa hotel na naka-check-in ang dalawang subjects, normal at relaxed ang movement ni Sandro. Pero after noong nangyari insidente ng pamumulestya, makikita mo na nagbago ang kanyang kilos. Siya ay mabilis na maglakad, balisa, at parang distressed and very anxious. Bigla na lang siyang umupo sa tabi ng wall, fronting the elevator kung saan inaantay niya yung mga kaibigan niya na sumundo sa kanya. Ang mga video manong ito ayon sa NBI ay corroborative o sumisigunda sa behavioral analysis na ginawa ng kanilang mga investigador at Behavioral Science Division. This was very consistent with the findings of the Bureau na meron ng traumatic incident na nangyari doon sa hotel kung saan naka-check-in yung dalawang subjects na nireklamo ng Sandro Mulak. Ayon naman sa abogado ng dalawang independent contractors, hindi pa nila nakikita ang mga CCTV footage. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang panig ni Mulak. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Binaligtad at isinantabi na ng Sandigan Bayan ang pag-convict nito kay Senador Jinggoy Estrada para sa 1 count of direct bribery at 2 counts of indirect bribery. Tugon yan sa motion for reconsideration o apelang inihain ng senador. Hindi naman pinagbigyan ang buong apela ng kapwa-akusadong si Janet Lim Napoles. Gayunman, binaligtad ng graft court ang conviction nito kay Napoles para sa isang count of direct bribery na kaugnay sa binawing conviction kay Estrada. Nanatili naman ang conviction kay Napoles para sa 4 counts of corruption of public officials. Dahil dyan, sinesentensyan siya ng 8 taong kulong hanggang 10 taon at 8 buwang kulong kada bilang ng conviction. Pinagmumulta rin siya ng mahigit 29.6 million pesos, bukod pa sa mahigit 262 million pesos na civil liability na may 6% interest kada taon. Nasa gitna ang 23 tripulanting Pinoy na sakay ng barkong tinarget ng bagong pag-atake ng grupong Houthi sa Red Sea. Nakakuha tayo ng video ng pinsala at tensyon sa loob ng barko. Ang panayam sa isa sa mga Pilipino sa pagtutok ni Marisol Abdurrahman. Baka sa videong ipinadala ng Pinoy seaman na si Jason Yee, ang pinsalang inabot ng Sinasec Monsunyon matapos bombahin ng mga rebelding Houthi sa Red Sea. Kinakatakutan namin, dumating na. Talagang tinira na kami ng missile. Naglalayag sila mula Iraq papunta sanang Greece nang makarinig ng pamamaril. Yung vanguard namin, pinakita yung baril. Ang ginawa, tinira kami, pinakulanan kami ng bala. 20 minutong tumagal ang barilan. Binumpul na kami, ma'am, malakas, ma'am. Tinira yung makina namin, nabutas. Nagtago kami, missile. Tinamaan namin yung malapit sa makina. Yung gilid ng barko. Sa lakas ng hapon kami, bastag na. Sa takot, nagtakbuhan na sila at nagpuglis sa hagdan. Nagtatago kami. Dyan yung pinaka-safe na area. Ilang beses na kayong binombo, sir? After kami tinamaan ng una, so usok na. Tapos sumigil kami na. 23 silang Pilipinong crew ng tanker. Sinubukan pa ng kanyang mga kasama na patakbuhin ang makina pero bigo sila. Ang problema, pagkatakbo namin, kunti pa lang ang tinakbo namin, pinira na naman kami. Sumakbo na kami ulit. 3 beses itong naulit hanggang pasukin na ng tubig ang barko. Kaya na makausap ko si Yee kagabi, paulit-ulit ang kanyang panawagan. Sino yung pwede niyong makatulong na ma-rescue kami? Ano ang kailangan namin? Hanggang kagabi, 3:00 ng hapon doon, wala pa rin daw rescue. Nakikiusap kami kay President Marcos. Sana tulungan kami mga Pinoy na makauwi sa bahay, sa pamilya namin. 11:20 ng umaga kanina oras dito sa Pilipinas. Sinabi ni Yee na dumating na roon ang rescue. Ngayong hapon, ibinalita ng Department of Migrant Workers na ligtas na ang mga Pinoy seafarer. All 23 seafarers are safe and sound, requesting that they may
be rescued. Ang manning agency naman na may hawak kina Yi, nabunutan daw ng tinik nang malamang dumating na roon ang rescue. Labis daw kasi sila nag-alala sa nangyari. Gayon din ang kanilang mga kaanak nang iparating sa kanila ang nangyari kahapon. Yung iba natatalanta, siyempre pamilya yan. Yung iba, siyempre mga beginners, yung iba nagbabarko doon. But they know the risk? Opo, they know po. Kasi dito na po, binibriefing na po namin eh. Kahit na po tawid rin lang nila ng mga ilang oras, pero ilang araw, 5 days po yung sweldo na basic salary. Sa tala ng DMW, ito nang ikasyam na pag-atake sa bahagi ng Red Sea. Kaya nga raw meron ng prohibisyon hinggil dito. Ayaw pang magbigay ng detalye ng mga otoridad hinggil sa rescue operation sa mga nasabing crew. Ang mas mahalaga raw sa ngayon ay matiyak ang kanilang kaligtasan. Nasa kanila na raw kung uuwi sila sa bansa. Pero hinihimok sila ng DMW na umuwi na muna matapos ang kanilang naranasan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Mas lalo pang titindi ang digmaan para sa bayan sa biggest family drama na Pulang Araw sa paglusob ng mga Hapon. Bukas matutunghayan na rin ang makasaysayang Pearl Harbor bombing na inabot ng 5 buwan para i-recreate gamit ang computer-generated imagery o CGI. Makichika kay Aubrey Carampel. Gamit ang makabagong teknolohiya gaya ng computer-generated imagery, ipinagmamalaki ng GMA post-production team ang maingat, detalyado, at nakaka-goosebumps na pag-recreate sa pag-atake ng Japan sa Pearl Harbor na nagsimula ng World War II sa Asia-Pacific region. We had back and forth with the program's historian, historical consultant, as we did our own research. The biggest challenge really was to be historically accurate, down to the time of day, down to the 3D elements. So yung look and feel, syempre, it's a live action theme, no? So we wanted to look as realistic as possible. 5 buwan daw ang ginugol ng graphic artist na si Eric Flordeliza para lamang sa mahigit 1 minutong eksena na ito. Frame by frame, mabusising ginawa hanggang sa pinakamaliit na detalye. Ang pinaka-challenging dito yung small details ng mga kailangan namin gawin from scratch. Ultimo yung mga gasgas ng mga aeroplano. Ultimo yung behavior ng bawat elements, no? Or kung paano sila lumipad, paano umatake yung mga aeroplano, paano yung mga explosions, or ano yung tamang calculations ng reactions ng mga tubig, or nung kailangan namin i-simulate ng mga apoy at explosions. So yun yung nag-took ng time para or yung kailangan namin na time para ma-produce yung ganong kaganda or ganong kadetalye na mga effects. Ang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Saito Chusa. Omachi mo shite orimashita. Mapapanood na bukas sa pagdating ng mabagsik na Japanese military official na si Colonel Yuta Saito sa Maynila. Datte, 米国どもの土地を奪うから待ち遠しいな。 Honolulu. First pictures of the attack on the Hawaiian island. December 7, 1941, nang mapansin ng isang radar operator sa Pearl Harbor sa Honolulu, Hawaii, ang isang malaking grupo ng eroplano papalapit sa isla. Ang inakalang US B-17 bombers. The beginning of America's war with Japan opened very Surprise attack na pala ng Japan sa US Pacific Fleet. Nagsimula ito ng 7:55 a.m. at nagtagal ng 1 hour and 15 minutes. Ang pag-atake, nag-iwan ng mahigit 2,000 patay sa panig ng Amerika, kabilang ang 68 sibilyan. Habang lagpas 300 US aircraft ang nasira at 19 na US ships naman ang napuruhan. Ilang oras matapos ang Pearl Harbor attack, nandito na sila. Dumating na ang ating
Ang Pilipinas naman ang sunod na inatake ng mga Hapones. Lakas na na. Anong galing yun? Tay, tingnan mo. Galing yung usok na yun. Diyos ko. Ano nangyayari? Panginoon ko. Yung yatang dumating na ang digmaan dito sa ating bayan. Tsaka dito makikita natin kung ano ang magagawa ng giyera sa pagmamahalan ni Adelina at ni Hiroshi. Sila ba ay magtutulungan o ito ba ay magiging dahilan ng kanilang paghihiwalay dahil ang kanilang bansa ay magkaaway? To quote Direk Dom, this is GMA's love letter to the Philippine audience. It's a tribute to those who survived, diba? Yung experiences na yan back then to teach us today what those values are for our newer generation. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.